Tapusin na natin ang kahibangang ito. Genevieve, isang basurang tulad mo ay hindi nararapat sa pangalang Montefalco. Ang mga salitang iyon ni Richard ay mas matalas pa sa kutsilyong ginamit ni Genevieve sa kusina kanina. Malamig ang boses ng kanyang asawa, walang bahid ng pag-aalinlangan, at tila isang hatol ng kamatayan na iginawad sa gitna ng marangyang sala ng mansyon. Nabitawan ni Genevieve ang hawak niyang tray. Walang ingay ng pagkabasag ng porselana dahil ang tanging narinig niya ay ang sarili niyang hininga na tila naputol sa kanyang lalamunan. Ang ulam na kare-kareng kanina pa niya pinaghirapan, ang paboritong luto ni Richard para sa kanilang ika-10 anibersaryo, ay tumapon sa mamahaling alpombra. Ang madilaw na sarsa ay dahan-dahang kumalat, tila isang mantsa ng kahihihiyan na hindi na kailanman mabubura. Tumingin si Genevieve sa kanyang sariling mga kamay. Magaspang ang mga iyon, may mga bakas ng paso mula sa kalan at amoy ng bawang na hindi na matanggal-tanggal kahit anong kuskos niya ng sabon. Sa loob ng 10 taon, ang mga kamay na ito ang nag-alaga sa mansyong ito. Ang mga kamay na ito ang naglaba ng mga polo ni Richard, naglinis ng mga sapatos ni Doña Elvira, at nagpatahan sa iyak ng kanilang anak na si Lulu. Ngunit sa harap ng kanyang asawa na suot ang isang mamahaling suit, ang mga kamay ni Genevieve ay mukhang marumi at hindi kabilang sa mundong iyon. "Richard, anong ibig mong sabihin?" Pabulong na tanong ni Genevieve. Ang boses niya ay nanginginig, tila isang mitya ng kandila na malapit ng hipan ng malakas na hangin. "Anibersaryo natin na ngayon. Nagluto ako ng paborito mo." Isang matunog at mapanguyat na tawa ang narinig mula sa itaas ng hagdanan. Bumaba si Doña Elvira, ang kanyang biyenan, na animoy isang reyna na naglalakad sa kanyang teritoryo. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa sahig na gawa sa hardwood ay tila mga pako na ibinabaon sa puso ni Genevieve. "Anibersaryo? Nagpapatawa ka ba, Genevieve?" Ani Doña Elvira habang hinihimas ang kanyang leeg na napapalamutian ng mga mamahaling perlas. "Ang isang katulong na tulad mo ay hindi nagdiriwang ng anibersaryo sa amo niya. Masyado mo nang inabuso ang pagkupkop namin sa iyo, at ngayon, pati ang alaala ng yumao kong asawa ay ninanakawan mo." Nanlaki ang mga mata ni Genevieve. "Ano pong sinasabi ninyo, Mama? Wala po akong kinukuha. Huwag mo akong tawaging Mama." Sigaw ng matanda. Ang muka ay namumula sa galit na tila ginawa lamang para sa pagkakataong ito. "Nawawala ang aking antigong brooch na may mga ruby. Alam ng lahat na ikaw lang ang pumasok sa silid ko kaninang umaga para maglinis. Richard, anak, nakikita mo na ba? Hindi lang siya pabigat, magnanakaw pa siya." Humarap si Genevieve kay Richard, naghahanap ng kahit katiting na tiwala. Sa mga matang dati ay tinitingnan siya ng may pagmamahal. Ngunit ang nakita niya ay pagkasuklam. Inilabas ni Richard ang isang makapal na sobre at ibinato ito sa paanan ni Genevieve. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig, nabahira ng sarsa ng kare-kare. "Pirmahan mo ang mga papel na yan, Genevieve. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa bahay na ito paglipas ng 1 oras," mariing sabi ni Richard. Ang bawat salita ay parang isang sampal na paulit-ulit na tumatama sa pisngi ni Genevieve. "Wala kang makukuha kahit 1 sentimo. Iyan ang parusa mo sa pagnanakaw at sa panlilinlang mo sa amin." "Richard, hindi ko magagawa yon. Alam mong mahal na mahal ko kayo ni Lulu." Pagmamakaawa ni Genevieve, lumapit siya at sinubukang hawakan ng kamay ng asawa, ngunit marahas siyang itinulak nito. Nawalan siya ng balanse at napaupo sa sahig. Ang kanyang palad ay nabaon sa malagkit na sarsa at ilang piraso ng basag na porselana. Hindi niya naramdaman ang hapdi ng sugat sa kanyang kamay. Ang mas matinding kirot ay nasa loob ng kanyang dibdib. Tila ba may isang kamay na pumipigas sa kanyang puso, hanggang sa wala na itong mailabas na dugo. Sa gitna ng tensyon, isang pamilyar na pabango ang bumalot sa silid.
Pumasok si Amanda, ang babaeng laging binabanggit ni Doña Elvira na karapat-dapat para kay Richard. Suot nito ang isang pulang damit na hapit sa katawan. Ang bawat galaw ay puno ng karangyaan na kailanman ay hindi nakamit ni Genevieve. Richard darling, tapos na ba? Naghihintay na ang mga bisita sa garden para sa ating selebrasyon. Malambing na sabi ni Amanda. Tumingin siya kay Genevieve na nasa sahig at nagkunwaring nagulat. Oh, look at you. Ang dumi mo na, Genevieve. Siguro nga tama si Doña Elvira. Ang mga damong ligaw ay dapat talagang binubunot bago pa nila sirain ang buong hardin. Tumingala si Genevieve. Ang mga luha ay malayang umaagos sa kanyang pisngi, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Nakita niya ang pagyakap ni Richard sa baywang ni Amanda, sa harap mismo ng kanyang mga mata. Doon niya naramdaman ang tunay na lamig ng katotohanan. Ang 10 taon ng kanyang pagsasakripisyo, ang pagtitiis sa mga panlalait, ang pagpapakumbaba para lamang mapanatili ang kapayapaan sa pamilyang ito. Lahat ng yon ay walang halaga. Mami, isang maliit na tinig mula sa pinto ang nagpalingoon sa lahat. Doon nakatayo si Lulu, ang kanilang 7 taong gulang na anak. Yakap-yakap ang isang lumang manika. Ang mga mata ng bata ay puno ng takot at pagkalito habang nakatingin sa kanyang inang nakalugmok sa sahig at sa kanyang amang may kasamang ibang babae. Lulu, umakyat ka sa kwarto mo. Utos ni Richard. Ang boses ay hindi kakikitaan ng kahit anong lambing para sa sariling anak. Tumakbo si Lulu patungo kay Genevieve at niyakap ang leeg ng kanyang ina. Mami, bakit ka umiiyak? Bakit may dumi ang damit mo? Niyakap ng mahigpit ni Genevieve ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, ang kanyang mundo na gumuho ay tila nagkaroon ng isang maliit na haligi. Pinunasan niya ang kanyang luha gamit ang likod ng kanyang kamay na may sugat, iniinda ang bawat hapdi. Tumayo siya ng dahan-dahan, dala ang bigat ng kanyang pagkatao na tila tinapakan ng paulit-ulit. Hinarap niya si Richard hindi na bilang isang asawang nagmamakaawa, kundi bilang isang inang nasaktan. Kukunin mo na ang lahat sa akin, Richard. Ang dangal ko, ang pangalan ko, pati ang tahanang binuo ko. Pero hinding-hindi mo makukuha sa akin ang anak ko. Tumawa si Doña Elvira, isang tunog na tila kalansing ng mga barya sa isang walang laman na alkansya. Anak mo? Genevieve, tignan mo ang sarili mo. Wala kang trabaho, wala kang pera, at ngayon ay akusado ka pa ng pagnanakaw. Sa tingin mo ba ay hahayaan naming mapunta ang isang Montefalco sa isang tulad mo? Sapat na ito. Bulyaw ni Richard. Kinuha niya ang isang piraso ng papel mula sa sahig at muling isinaksak sa dibdib ni Genevieve. Kunin mo ang titulo ng lupang iyon sa salumpas. Iyan lang ang matatatanggap mo. Isang tuyot na lupa at isang bulok na greenhouse. Iyan ang nababagay sa'yo. Isang lugar kung saan mamatay ang lahat ng itatanim mo katulad ng pagmamahal ko sa'yo. Kinuha ni Genevieve ang papel. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang matinding emosyon na nagsisimulang mag-alab sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Tiningnan niya ang paligid ng mansyon, ang mga kristal na chandelier, ang mga gintong frame ng mga painting, at ang mga taong tinitingnan siya na parang isang dumi sa kanilang sapatos. Walang salita siyang tumalikod. Hawak ang kamay ni Lulu, lumakad siya patungo sa malaking pinto ng mansyon. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang lamig ng marmol na sahig na tila huling paalam ng buhay na kanyang tinalikuran. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong sila ng isang malakas na buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pighati, o marahil ay hinuhugasan nito ang lahat ng dumi ng nakaraan. Tumigil siya sa may threshold at lumingon sa huling pagkakataon. Nakita niya si Richard na nakatalikod na sa kanya, masayang nakikipag-usap kay Amanda habang si Doña Elvira ay tila naglilinis ng kanyang mga kuko.
Sila ang pamilyang inakala niyang kanlungan niya, ngunit sila rin pala ang magiging mitya ng kanyang pagkawasak. Habang hinihila siya ni Lulu patungo sa kadiliman ng gabi, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw sa isipan ni Genevieve, tila isang sumpa na nakaukit sa hangin. Hanggang kailan kaya mananatiling bulag ang mga taong mapagmataas bago nila mapagtanto na ang lupang kanilang itinapon ay ang siyang mismong lilibing sa kanilang mga ambisyon? Mami, malamig na po ako. Bakit po tayo naglalakad sa ilalim ng ulan? Ang tinig ni Lulu ay halos malunod sa hagupit ng hangin at sa malakas na pagbuhos ng ulan na tila walang balak tumigil. Nararamdaman ni Genevieve ang panginginig ng maliit na katawan ng kanyang anak na nakakapit sa kanyang basang-basang laylayan. Wala siyang dalang payong, wala silang kahit anong panangga sa bagsik ng kalikasan. Ang tanging bitbit niya ay ang luma at kalawanging kahon ng kanyang lolo at ang lukot na papel na nagsisilbing titulo ng lupang itinapon sa kanya ni Richard. Sinasalubong nila ang bawat hampas ng hangin habang binabaybay ang madilim at maputik na kalsada palabas ng subdivision. Tumingin si Genevieve sa malayo, kung saan ang mga ilaw ng mga mansyon ay unti-unti nang naglalaho, tila mga bituing namamatay sa gitna ng gabi. Isang oras lang ang nakalilipas, nasa loob pa siya ng mainit at marangyang bahay, abala sa pag-aayos ng lamesa. Ngayon, ang tanging init na nararamdaman niya ay ang sariling mga luha na humahalo sa malamig na tubig ulan sa kanyang pisngi. Ang bawat hakbang niya sa putikan ay tila isang paalala ng kanyang pagkakamali. 10 taon niyang ibinigay ang lahat. Pinili niyang maging anino sa likod ni Richard, tinalikuran ang sariling mga pangarap para lamang maging karapat-dapat sa isang pamilyang kailanman ay hindi siya tinanggap. Ngayon, ang tanging natira sa kanya ay ang hapdi ng mga sugat sa kanyang palad at ang bigat sa kanyang dibdib na tila isang batong nakatali sa kanyang leeg. Hinihila siya pababa sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa. Sandali na lang anak, malapit na tayo. Pabulong na sabi ni Genevieve, kahit na ang totoo ay hindi niya alam kung gaano pa kalayo ang kailangan nilang lakarin. Ang boses niya ay gumaralgal, punong-puno ng pait, na mas matindi pa sa lamig ng gabi. Narating nila ang hangganan ng bayan, kung saan ang mga sementadong kalsada ay napalitan ng makipot na daan ng puno ng mga ligaw na damo. Sa dulo ng madilim na pasilyo, aninag ang isang istrukturang tila isang kalansay sa gitna ng kaparangan. Iyon ang salumpas. Ang lupang tinawag ni Richard na patay. Sa gitna ng masukal na bakuran, nakatayo ang isang luma at wasak-wasak na greenhouse. Ang mga salamin nito ay halos basag na lahat, at ang mga bakal na balangkas ay kinain na ng kalawang. Tila mga daliring nakaturo sa langit sa isang tahimik na paghingi ng saklolo. Walang kuryente, walang ilaw, at ang tanging maririnig ay ang ritmo ng ulan na tumatama sa mga natitirang piraso ng bubog, lumilikha ng isang malungkot at nakakangilong tunog sa gitna ng katahimikan. Pumasok sila sa loob ng greenhouse. Amoy amag at amoy lupa ang sumalubong sa kanila. Inilapag ni Genevieve ang kanyang kahon sa isang lumang mesa na gawa sa kahoy na muntik na ring bumigay. Inakay niya si Lulu sa isang sulok na hindi masyadong nababasa ng ulan. Kinuha niya ang kanyang suot na jacket na kahit medyo basa ay mas mainit pa kaysa sa suot ng bata at ibinalot ito sa kanyang anak. Dito muna tayo, Lulu. Dito muna tayo magpapahinga, ani Genevieve habang hinahaplos ang buhok ng anak. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na nanginginig, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa galit na unti-unting namumuo sa kanyang puso. Nakatulog si Lulu sa sobrang pagod at lamig habang si Genevieve ay nanatiling gising, nakatingin sa kadiliman. Binuksan niya ng bahagya ang bitbit na kahon. Sa loob nito, bukod sa mga lumang dokumento, ay may isang maliit na botelya ng langis na gawa ng kanyang lolo. Isang formula ng mga halamang gamot na laging sinasabi nito na may kakayahang magpagaling hindi lang ng katawan,
kundi pati na rin ng kaluluwa. Tumingin siya sa paligid ng greenhouse. Sa ilalim ng bawat tulo ng tubig mula sa butas na bubong, nakita niya ang ilang maliliit na dahon na pilit na sumisibol sa pagitan ng mga bitak ng semento. Kahit sa gitna ng kapabayaan, kahit sa gitna ng kamatayan ng paligid, may buhay na pilit na lumalaban. Isang matalim na pagngangalit ng kulog ang bumasag sa katahimikan na sinundan ng isang liwanag na panandali ang tumanglaw sa buong paligid. Sa pagkakataong yun, napansin ni Genevieve ang isang bagay sa labas ng greenhouse. Isang anino ang nakatayo malapit sa kinakalawang na gate. Hindi ito gumagalaw, tila ba isang estatwa na nagmamasid sa kanila mula sa gitna ng ulan. Kinabahan si Genevieve. Niyakap niya ng mas mahigpit ang natutulog na si Lulu. Sino ang magagawang pumunta sa liblib na lugar na ito sa gitna ng ganitong panahon? Hindi kaya ipinadala ito ni Doña Elvira para tuluyan na silang paalisin? O baka naman ito ang simula ng isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa bagyong kanilang pinagdaraanan? Nang muling kumidlat, ang anino ay wala na. Ngunit ang pakiramdam na may nagmamasid sa kanila ay hindi nawala. Sa gitna ng dilim, sa gitna ng wasak na greenhouse na ito, naramdaman ni Genevieve na ang kanyang laban ay hindi pa natatapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Habang nakikinig siya sa bawat patak ng ulan, na tila bumibilang ng bawat segundo ng kanyang pagtitiis, isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isipan. Sapat na ba ang pag-ibig ng isang ina para buhayin ang isang lupang isinumpa na ng lahat? O ang kadiliman ng salumpas ang tuluyang lalamon sa kanila? Huwag mong itatapon ang mga alaala, Genevieve, dahil balang araw, ang mga alaalang iyan ang magliligtas sa iyo mula sa hukay ng kawalan. Ang mga salitang iyon ng kanyang yumaong lolo na si Don Mateo ay muling umaling-aungaw sa isipan ni Genevieve habang hinihimas niya ang kalawangin at malamig na ibabaw ng lumang kahon. Madaling araw na at ang tila walang katapusang ulan kagabi ay napalitan na ng isang makapal na hamog na bumabalot sa buong salumpas. Ang amoy ng basang lupa at nabubulok na kahoy ay nanunuot sa kanyang ilong, isang masangsang na paalala ng kanyang bagong realidad. Sa tabi niya, mahimbing pa ring natutulog si Lulu sa ibabaw ng ilang piraso ng karton na nahanap ni Genevieve sa sulok ng greenhouse. Ang bawat hininga ng bata ay tila isang marupok na sinulid na nag-uugnay kay Genevieve sa mundong ito. Kung wala si Lulu, baka hinayaan na lamang niya ang sarili na lamunin ng lamig at pait ng kahapon. Dahan-dahan, sa takot na magising ang anak, ay binuksan ni Genevieve ang kahon. Sa loob nito, bukod sa mga lumang botelya ng langis at tuyong dahon, ay may isang lihim na compartment na ngayon lamang niya napansin. Isang makapal na sobrang plastik ang nakatago sa ilalim, protektado mula sa amag at basa. Habang binubuklat niya ang mga dokumento, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Hindi lang ito mga simpleng papeles ng lupa. Nakita niya ang isang sertipiko ng pagmamay-ari ng isang kumpanyang matagal nang usap-usapan sa mundo ng negosyo, ang Aragon Group. At sa gitna ng papel, nakasulat ang pangalan ng kanyang lolo bilang nag-iisang tagapagtatag at ang kanyang pangalan, Genevieve Aragon, bilang nag-iisang tagapagmana. Nabitawan niya ang papel, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding emosyon. Sa loob ng 10 taon, nanirahan siya sa ilalim ng kapangyarihan ng mga Montefalco. Nagpakaaba at nagpaalipin habang ang katotohanan ay nakatago lamang sa isang maliit na kahon. Ang lupang tinawag ni Richard na patay ay bahagi ng isang malawak na lupain na mayaman sa mga mineral na ginagamit sa paggawa ng mga mamahaling gamot at teknolohiya. Lolo, bakit po ninyo itinago ito? Pabulong na tanong ni Genevieve sa hangin. Isang kalatis ng mga tuyong dahon mula sa labas ng greenhouse ang nagpalingon sa kanya ng mabilis. Ang takot na naramdaman niya kagabi ay muling bumalik. Hinawakan niya ang isang pirasong kahoy na malapit sa kanya.
handang ipagtanggol ang kanyang anak. "Huwag kang matakot, Genevieve. Ako ito." Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa pinto. Pumasok ang isang matandang babae, balot ng isang lumang shawl, at may bitbit na isang maliit na basket. Si Manang Ising. Ang tanging taong naging mabuti sa kanya sa mansyon ng mga Montefalco. "Manang Ising, paano ninyo po kami nahanap?" Gulat na tanong ni Genevieve habang ibinababa ang hawak na kahoy. Lumapit ang matanda at inilapag ang basket sa mesa. Ang amoy ng bagong luto na pandesal at mainit na kape ay agad na bumalot sa malamig na silid, tila isang yakap mula sa isang magulang. "Alam kong dito ka pupunta. Ito lang ang tanging lugar na iniwan sa'yo ng walang hiyang Richard na yon." Ani Manang Ising. Ang boses ay puno ng galit para sa kanyang amo. "Narinig ko ang lahat kagabi, Genevieve. Ang pag-uusap nila ni Doña Elvira. Pinaplano na nila ang kasal ni Richard at Amanda sa susunod na buwan. Gagamitin nila ang pera mula sa mga kumpanyang akala nila ay mapapasa kanila na." Napahawak si Genevieve sa mesa upang hindi matumba. Kahit alam niyang wala nang natira sa kanila ni Richard, ang bilis ng pagpapalit nito sa kanya ay tila isang bagong sugat na idiniin sa kanyang puso. "Wala silang puso, Manang," sabi ni Genevieve. Ang kanyang boses ay unti-unting tumitigas, nawawala ang dating kahinaan. "May dala rin akong balita mula sa bayan," bulong ni Manang Ising habang tinitignan ang paligid. "May mga taong naghahanap sa iyo, Genevieve. Mga taong nakasuot ng mamahaling barong at may dalang mga itim na sasakyan. Tinatanong nila kung nasaan ang nawawalang prinsesa ng mga Aragon. Hindi na magtatagal, mahahanap ka rin nila." Tumingin si Genevieve sa dokumentong hawak niya at pagkatapos ay sa natutulog na si Lulu. Ang kanyang pagkakataon para maghiganti ay nasa harap na niya. Maaari niyang gamitin ang yaman ng Aragon para wasakin ang mga Montefalco sa loob lamang ng isang araw. Ngunit habang tinitignan niya ang mga maliliit na halamang gamot na nagsisimulang tumubo sa gilid ng greenhouse, may ibang plano na nabubuo sa kanyang isipan. Ang paghihiganti ay mabilis, ngunit ang pagtuturo ng leksyon ay nangangailangan ng kapanahon. "Manang Ising, kailangan ko ng tulong mo," ani Genevieve. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag. "Huwag mong sasabihin kahit kanino na nahanap mo ako. Hayaan mong isipin nilang namumuhay ako sa hirap dito sa Salumpas. Hayaan mong isipin nilang nagtagumpay silang sirain ako." "Anong binabalak mo, anak?" tanong ng matanda. Kinuha ni Genevieve ang maliit na botelya ng langis ng kanyang lolo at itinaas ito sa harap ng kaunting liwanag ng umaga. "Bubuhayin ko ang lupang ito, Manang. Patutunayan ko sa kanila na ang basurang itinapon nila ay ang siyang magiging lunas na hihilingin nila balang araw. Ngunit hinding-hindi nila makukuha." Bago pa makasagot si Manang Ising, isang malakas na busina ng sasakyan ang narinig mula sa dulo ng kalsada patungo sa gate ng Salumpas. Isang marangyang sasakyan ang dahan-dahang humihinto sa gitna ng hamog. Sino ang dumating? Ang mga taong naghahanap sa kanya o isang bagong banta mula sa mga Montefalco? Habang mabilis na itinatago ni Genevieve ang mga dokumento sa loob ng kahon, isang tanong ang naiwan sa kanyang puso. Handa na ba siyang harapin ang mundong tinalikuran niya? O ang lihim ng kanyang kahapon ang magiging mitya ng mas malaking panganib para sa kanila ni Lulu? Ang pinto ng itim na sasakyan ay dahan-dahang bumukas at mula rito ay lumabas ang isang lalaking may tindig na kagalang-galang. Suot niya ang isang plansadong barong at ang kanyang mga mata ay nagtatago sa likod ng salamin. Sa bawat hakbang niya sa maputik na daan ng Salumpas, makikita ang pag-iingat, ngunit may kasiguraduhan sa kanyang bawat galaw. Napahawak si Genevieve sa gilid ng mesa, pilit na itinatago ang kaba. Ngunit nang tuluyang makalapit ang lalaki at tumigil sa harap ng wasak na pinto ng greenhouse, isang pamilyar na mukha ang sumalubong sa kanya. "Attorney Samuel Valderrama?" Pabulong na sabi ni Genevieve. Bahagyang yumukod ang abogado.
Isang kilos na puno ng paggalang na matagal nang hindi nararamdaman ni Genevieve. Magandang umaga, Senyorita Genevieve. Matagal ka na naming hinahanap. Simula nang mabalitaan namin ang nangyari sa mansyon ng mga Montefalco, hindi na tumigil ang Aragon Group sa pagsubaybay sa bawat galaw mo. Aragon Group? Ang kumpanya ni Lolo? Wika ni Genevieve. Tila ba dahan-dahang naglulunod ang mga salita sa kanyang isipan. Hindi lang yon kumpanya ng lolo mo, Senyorita. Iyon ay sayo. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng pinaghirapan ni Don Mateo, ani Attorney Samuel. Lumingon siya sa paligid ng wasak na greenhouse at sa natutulog na si Lulu. Hindi ka nararapat sa lugar na ito. May nakahandang mansyon, mga sasakyan, at lahat ng pangangailangan ninyo sa Forbes Park. Maaari na tayong umalis ngayon din. Tumingin si Genevieve sa kanyang mga kamay na may bahid pa ng sarsa ng kare-kare mula kagabi at ang mga sugat na dulot ng pagkakalugmok sa sahig. Pagkatapos ay tumingin siya sa labas, sa malawak at tila patay na lupain ng salumpas. Hindi, Samuel. Matigas na sagot ni Genevieve. Hindi pa ito ang tamang panahon. Nagulat ang abogado. Pero bakit, Senyorita? Dito ba ninyo balak palakihin si Lulu? Sa gitna ng ganitong kahirapan? Dito ako itinapon ni Richard Samuel. Sinabi niya na ang lupang ito ay katulad ko, walang silbi at patay. Wika ni Genevieve habang lumalapit sa isang paso na may tuyong lupa. Kung aalis ako ngayon at gagamit ng yaman ng mga Aragon para lang maghiganti, magiging katulad lang nila ako. Gusto kong makita nila ang pagbangon ko mula sa putikan na mismong sila ang gumawa. Naupo si Genevieve sa tabi ng natutulog na anak at hinaplos ang pisngi nito. Dito sa Salompas, bubuuin ko ang sarili ko. Gagamitin ko ang kaalaman ni Lolo sa mga halamang gamot. Ang lupang ito, na tinatawag nilang sumpa, gagawin ko itong isang paraiso na kailanman ay hindi nila maaabot. Naintindihan ni Attorney Samuel ang apoy sa mga mata ni Genevieve. Hindi ito ang mahinang babaeng madalas niyang makita sa mga okasyon sa mansyon ng mga Montefalco. Ito ay isang sugatang leon na natutong lumaban. Kung iyan ang nais ninyo, Senyorita, susunod ako, ani Samuel. Ngunit hayaan ninyong padalhan ko kayo ng mga kagamitan, mga binhi, mga materyales para sa greenhouse at seguridad para sa inyo ni Lulu. Walang makakaalam na ang Aragon Group ang nasa likod nito. Nang umalis ang abogado, naiwan ang katahimikan sa salumpas, ngunit hindi na ito ang nakakatakot na katahimikan kagabi. Ito ay isang katahimikan ng paghahanda. Nagising si Lulu at kinuskos ang kanyang mga mata. Mami, gutom na po ako. Ngumiti si Genevieve, isang tunay na ngiti na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kinuha niya ang pandesal na dala ni Manang Ising at ibinigay sa anak. Pagkatapos, lumabas silang dalawa sa gitna ng sikat ng araw na dahan-dahang sumisilip sa mga ulap. Lulu, tutulungan mo ba si Mami na magtanim? Tanong ni Genevieve habang lumuluhod sa lupa. Opo, Mami. Gusto ko po ng mga bulaklak na makulay. Masayang sagot ng bata. Sa gitna ng kaparangan, ang mag-ina ay magkahawak kamay na humukay sa lupa. Inilagay ni Genevieve ang unang binhi ng isang espesyal na uri ng mint na paborito ng kanyang lolo. Ang bawat pagpisil niya sa lupa ay tila isang pangako na ang bawat butil ng pawis na papatak dito ay magiging bunga ng katarungan sa hinaharap. Ngunit sa gitna ng kanilang pagsasaya, isang itim na van ang mabagal na dumaan sa kalsada sa labas ng gate ng salumpas. Hindi ito ang sasakyan ni Attorney Samuel. Ang mga bintana nito ay madilim at sa loob nito, isang pares ng mga mata ang nakatitig sa kanila nang may halong poot. Habang masayang nagtatanim si Lulu, hindi napansin ni Genevieve ang pag-atras ng van at ang dahan-dahang pagbaba ng bintana nito para kumuha ng litrato. Sino ang nagmamanman sa kanila? At ano ang gagawin ni Richard kapag nalaman niyang ang asawang itinapon niya
ay hindi namumuhay sa dusa, kundi nagsisimula ng bumuo ng sariling kaharian. Ang kapayapaan sa salumpas ay pansamantala lamang dahil ang mga anino ng nakaraan ay hindi pa handang bumitaw. 3 buwan ang mabilis na lumipas at ang salumpas na dati ay bansag na lupang isinumpa ay dahan-dahang nagbabago ang anyo. Ang dating wasak na greenhouse ay hindi na mukhang kalansay sa gitna ng kaparangan. Sa tulong ng mga materyales na palihim na ipinadala ni Attorney Samuel, ang mga basag na salamin ay napalitan ng matitibay na panels at ang kalawanging bakal ay napintahan ng malinis na puti. Ngunit ang mas malaking pagbabago ay hindi ang paligid, kundi ang babaeng nagpapatakbo nito. Wala na ang Genevieve na laging nakatungo. Ang babaeng may amoy ng bawang at laging may mantsa ng uling sa mukha. Ngayon, sa ilalim ng malambot na liwanag sa loob ng greenhouse, isang bagong anyo ang sumisilip. Ang kanyang balat na dati ay tuyot dahil sa pagod ay naging makinis at tila kumikinang sa kalusugan. Bunga ng mga sariwang halamang gamot na siya rin ang nagtatanim at nag-aaral. Ang kanyang buhok ay hindi na basta nakatali ng pasabog. Ngayon ay maayos itong nakalubay, sumasabay sa bawat galaw niya habang nagdidilig ng mga lavender at rosemary. Suot ni Genevieve ang isang simpleng puting bestido na gawa sa dekalidad na lino. Kahit simple, may taglay itong klaseng hindi matatagpuan sa kahit anong mamahaling suot ni Amanda. Ito ang tinatawag na quiet elegance, isang kagandahang hindi sumisigaw, ngunit hindi mo magagawang hindi lingunin. "Mommy, look, ang laki na ng mga mint." Masayang sigaw ni Lulu. Ang bata ay naging mas masigla rin. Ang kanyang mga pisngi ay naging kulay rosas at ang kanyang tawa ay tila mga kampanilya na bumabasag sa katahimikan ng umaga. Hinaplos ni Genevieve ang ulo ng anak. Dahil iyan sa pag-aalaga mo, Lulu. Ang mga halaman, parang tao rin sila. Kapag minahal mo at pinahalagahan, mamumulaklak sila ng higit pa sa inaasahan mo. Nakatayo sila sa gitna ng dagat ng mga luntiang dahon. Ang halimuyak ng mga bulaklak ay humahalo sa sariwang hangin. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Genevieve na hindi niya kailangan ng mansyon para maging reyna. Ang greenhouse na ito ang kanyang kaharian at ang kanyang dangal, ang kanyang korona. Habang nag-aayos ng mga paso, isang pamilyar na tunog ng sasakyan ang dahan-dahang papalapit sa gate ng salumpas. Hindi ito ang itim na sasakyan ni Attorney Samuel. Ito ay isang kulay abong sedan na pagmamay-ari ng pamilya Montefalco. Huminto ang sasakyan. Bumaba ang bintana at lumitaw ang mukha ni Richard. Mukhang pagod ito. May malalalim na bilog sa ilalim ng mga mata at tila pasan ng buong mundo. Ang kumpanya ng mga Montefalco ay nagsisimula ng makaramdam ng yanig dahil sa mga maling desisyon ni Doña Elvira at napadpad siya sa salompas dahil sa isang tsismis na may isang mawagang hardinero na nakapagpatubo ng mga pambihirang halaman sa lupang ito. Tumingin si Richard sa direksyon ng greenhouse. Nakita niya ang isang babaeng nakatayo sa gitna ng mga bulaklak, nakasuot ng puting damit at may hawak na basket. Ang sikat ng araw ay tila yumayakap sa figura ng babae na nagbibigay dito ng isang malaanghel na anyo. Napahawak si Richard sa manibela. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis, isang pamilyar na pakiramdam na matagal na niyang ibinaon. Sino ang babaeng yon? Bulong niya sa sarili. Hindi niya makilala ang babaeng nakikita niya. Ang Genevieve na kilala niya ay laging nakayuko, laging mukhang kawawa at laging mukhang pagod. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay tila isang diwata ng kagubatan, matikas ang tindig, puno ng kumpiyansa, at nag-uumapaw sa kagandahan. Hindi maaring si Genevieve iyan, sabi ni Richard habang pilit na kinukurap ang kanyang mga mata. Ang babaeng yon ay malamang na nasa lansangan na o nagpapalimos. Lalabas sana si Richard ng sasakyan para mas makita ng malapit ang babae, ngunit biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Amanda. "Richard,
Nasaan ka na? Kanina pa naghihintay ang mga suppliers. At ang mama mo, inaatake na naman ng high blood dahil sa utang sa bangko. Bulyaw ni Amanda sa kabilang linya. Napapikit si Richard sa inis. Tumingin siya ulit sa greenhouse, ngunit sa pagkakataong yon, tumalikod na ang babae at pumasok sa loob. Kasunod ang isang batang masayang tumatalon. Mabilis na pinaharurot ni Richard ang sasakyan pabalik sa bayan. Dala ang isang matinding kalituhan sa kanyang dibdib. Habang lumalayo siya, isang piraso ng litrato ang nahulog mula sa kanyang dashboard, ang malabong kuha mula sa itim na van noong nakaraang linggo. Sa litrato, makikita ang isang babaeng nakangiti, ngunit dahil sa anino, hindi pa rin niya matiyak kung sino ito. Sa loob ng greenhouse, tumingin si Genevieve sa bintana. Pinapanood ang paglayo ng sasakyan ni Richard. Walang pait sa kanyang mga mata, kundi isang malamig na determinasyon. Alam niyang hindi na magtatagal at ang pagtatago niya ay matatapos na. Ngunit bago yun mangyari, sisiguraduhin niyang ang bawat bango ng kanyang mga bulaklak ay magiging isang paalala kay Richard ng lahat ng bagay na kanyang sinayang. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Genevieve. Sa kabila ng kanyang pag-iingat, ang litratong nakuha ng misteryosong van ay hindi lang napunta kay Richard. Napunta rin ito sa mga kamay ng isang tao na handang gawin ang lahat para makuha ang Aragon Group, isang taong mas mapanganib kaysa kay Doña Elvira. Sino ang lihim na kaaway na ito at paano niya gagamitin ang bagong buhay ni Genevieve laban sa kanya? Hindi na sapat ang mga hiyas mo, Richard. Ang kailangan natin ay isang himala para hindi tayo tuluyang malunod sa utang. Ang boses ni Doña Elvira ay matinis na umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang marangyang opisina. Ngunit ang karangyang yon ay tila isang balat kayo na lamang. Sa ibabaw ng kanyang lamesa ay nagkalat ang mga pulang paunawa mula sa bangko at mga demand letter mula sa mga supplier. Ang kumpanya ng mga Montefalco na itinayo sa loob ng ilang dekada ay unti-unti nang kinakain ng sarili nilang maling mga desisyon at labis na paggasta. Nakaupo si Richard sa tapat ng kanyang ina. Ang kanyang mga siko ay nakatukod sa lamesa at ang kanyang mga daliri ay nakabaon sa kanyang buhok. Pagod na siya. Pagod na siyang makinig sa mga panunumbat ng kanyang ina at sa mga hiling ni Amanda na hindi natatapos. Mama, sinabi ko na sa inyo, huwag nating ibuhos ang lahat ng natitira nating puhunan sa proyektong yon sa Hilaga. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Mahinang sabi ni Richard. Ang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. At ano ang gusto mong gawin natin? Maghintay na lang na hatakin ng bangko ang mansyong ito? Na mawala ang lahat ng pinaghirapan ng papa mo? Bulyaw ni Doña Elvira. Bigla itong humawak sa kanyang dibdib at huminga ng malalim. Isang kilos na laging ginagawa kapag hindi niya makuha ang gusto niya. Diyos ko, Richard, pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko para mapalaki ka sa karangyaan, ganito lang ba ang isusukli mo? Ito ang gaslighting na kinalakihan ni Richard. Ang pakiramdam na lagi siyang may utang na loob sa kanyang ina, na ang bawat pagkakamali ng pamilya ay pasan niya sa kanyang mga balikat. Bumukas ang pinto at pumasok si Amanda. May bitbit na isang makintab na folder. Wala sa mukha nito ang pag-aalala para sa kumpanya. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasabikan. Richard, look! May nahanap akong paraan. Masayang sabi ni Amanda habang inilalapag ang folder sa harap ni Richard. May isang kumpanya, ang AG Minerals, na naghahanap ng partner para sa isang mineral extraction project. Sila ay bahagi ng isang malaking conglomerate, ang Aragon Group. Kung makakapasok tayo rito, lahat ng utang natin ay mababayaran sa loob lang ng 1 buwan. Tiningnan ni Richard ang mga dokumento. Ang mga numero ay tila masyadong maganda para maging totoo. Bakit nila tayo pipiliin? Maraming mas malalaking kumpanya kaysa sa atin. Dahil kailangan nila ng lokal na partner na may pangalan. Richard,
Sagot ni Doña Elvira na tila biglang gumaling ang nararamdamang sakit sa dibdib. At tayo iyon. Kilala ang mga Montefalco. Pirma mo na lang ang kailangan at ang titulo ng mansyon bilang garantiya para sa initial investment. Ang titulo ng mansyon. Napalingon si Richard kinakabahan. Mama, iyan na lang ang natitira sa atin. Richard, the darling, isipin mo na lang ang mangyayari kapag nagtagumpay ito. Bulong ni Amanda sa kanyang tenga. Ang bango nito ay tila isang lason na dahan-dahang nagpapalambot sa kanyang determinasyon. Magiging mas makapangyarihan tayo kaysa dati. Hindi na natin kailangang mag-alala sa kahit ano. Sa kabilang dako, sa tahimik na opisina ng Aragon Group, nakaupo si Attorney Samuel habang kausap si Genevieve sa telepono. Si Genevieve ay nasa loob ng kanyang greenhouse, nakasuot ng guwantes at dahan-dahang pinuputol ang mga tuyong sanga ng isang rosas. Nasa kamay na nila ang kontrata, senyorita. Ulat ni Attorney Samuel. Gaya ng inaasahan, ang kanilang kasakiman ang magdadala sa kanila sa ating pinto. Pirma na lang ni Richard ang kailangan. Mabuti. Maikli at malamig na sagot ni Genevieve. Walang emosyon ang kanyang boses. Tila ba nagbabasa lamang siya ng isang ulat tungkol sa panahon. Tiyakin mong lahat ng assets nila ay nakatali sa proyektong yon. Huwag mong iwanan kahit isang butas na maaari nilang labasan. Masusunod po, senyorita. Pero, hindi po ba kayo natatakot na baka sa huli ay malaman nila na kayo ang nasa likod nito? Ngumiti si Genevieve, isang ngiting hindi nakikita sa kanyang mga labi, kundi nararamdaman sa dilim ng kanyang mga mata. Iyan ang inaasahan ko, Samuel. Gusto kong makita ang mga mukha nila kapag nalaman nilang ang lupang itinapon nila ay ang siyang mismong kukuha sa lahat ng mayroon sila. Bumalik ang eksena sa opisina ng mga Montefalco. Kinuha ni Richard ang kanyang mamahaling ballpen. Ang kamay niya ay nanginginig ng bahagya. May isang bahagi ng kanyang kalooban na nagsasabing huminto, na may mali sa lahat ng ito. Ngunit ang tingin ng kanyang ina, na puno ng pag-asa at ang haplos ni Amanda sa kanyang balikat, ay tila mga tanikala na humihila sa kanya. Ipinatong ni Richard ang dulo ng ballpen sa papel. Ang tunog ng paggasgas ng tinta sa puting dokumento ay tila isang malakas na hiyaw sa katahimikan ng silid. Isang pirma, isang desisyon. Sa bawat kurba ng kanyang pangalan, hindi alam ni Richard na isinusuko na niya ang kinabukasan ng kanyang pamilya sa taong pinakaminaliit niya sa mundong ito. Tapos na, sabi ni Richard habang binibitiwan ng ballpen. Ang tunog ng pagbagsak nito sa lamesa ay tila ang tunog ng isang saradong pinto ng kulungan. Salamat sa Diyos! Bulalas ni Doña Elvira habang niyayakap ang kontrata na parang isang banal na relikya. Ngunit sa gitna ng kanilang selebrasyon, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang tauhan ni Richard. Sir, may natanggap po kaming tawag mula sa bangko. May isa raw pong bidder na bumili ng lahat ng utang ninyo sa labas. Gusto raw po nila kayong makausap. Ngayon din, nawala ang nangiti sa mukha ni Doña Elvira. Sino raw ang bidder? Hindi po nagbigay ng pangalan, ma'am. Pero ang sabi lang po nila, sila ang bagong may-ari ng lahat ng inyong utang at ng inyong kinabukasan. Sino ang mahiwagang bidder na ito? Si Genevieve ba? O ang bagong kaaway na nagmamanman sa kanila mula sa dilim? At ano ang gagawin ni Richard kapag natuklasan niyang ang mansyong tinitirhan nila ay hindi na sa kanila? Akala mo ba, sa pagtatanim ng mga damong ito, ay mababago mo ang tadhana mo? Isa kang hamak na magsasaka, Genevieve, at mananatili kang ganoon habang buhay. Ang boses ni Amanda ay tila isang matalim na huni ng ibon na sumisira sa katahimikan ng hapon sa salumpas. Nakatayo siya sa bungad ng greenhouse, suot ang isang mamahaling silk dress na kulay pula at mga takong na tila hindi nababagay sa lupang kanyang tinatapakan. May hawak siyang isang designer na panyo na nakatakip sa kanyang ilong. Tila ba ang amoy ng sariwang lupa at mga halaman
ay isang lason para sa kanya. Napatigil si Genevieve sa kanyang ginagawa. Kasalukuyan niyang maingat na inililipat ang isang bihirang uri ng orkidya sa isang bagong paso. Ang kanyang mga kamay ay may bahid ng itim na lupa, ngunit ang kanyang pagkilos ay puno ng biyaya at dahan-dahan. Tila ba bawat hawak niya ay isang sining. Hindi siya lumingon agad. Hinayaan muna niyang matapos ang kanyang ginagawa bago dahan-dahang tumayo at hinarap ang babaeng umagaw sa kanyang asawa. Ang amoy ng lupa ay hindi nakakamatay, Amanda. Mahinang sabi ni Genevieve, ngunit ang kanyang boses ay may lalim na tila isang ilog na tahimik pero mapanganib. Mas nakakalason ang amoy ng pabangong ginagamit para itago ang baho ng isang bulok na budhi. Namilog ang mga mata ni Amanda sa gulat. Hindi siya sanay na sinasagot siya ni Genevieve. Ang naaalala niyang Genevieve ay ang babaeng lagi lang umiiyak sa gilid at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ngunit ang babaeng nasa harap niya ngayon ay tila ibang tao. Kahit na nakasuot lamang ito ng simpleng puting blusa at maong na pantalon, ang aura nito ay tila isang reynang nagbabantay sa kanyang teritoryo. Ang lakas na ng loob mong sumagot ngayon, ha? Pagmamaang-maangan ni Amanda habang dahan-dahang pumasok sa loob ng greenhouse, ang kanyang mga takong ay lumilikha ng tila mga maliliit na hukay sa malambot na lupa. Siguro dahil kumikita ka na ng barya-barya sa mga tsaa mo. Well, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang balita. Si Richard at ang mga Montefalco ay malapit ng maging katuwang ng pinakamalaking kumpanya sa bansa, ang Aragonon Group. Magiging bilyonaryo na kami, Genevieve, habang ikaw mananatili rito sa gitna ng mga patay na dahon. Bahagyang napangiti si Genevieve, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Aragon Group? Sigurado ka bang alam ninyo kung sino ang kinakalaban ninyo? Kinakalaban? Darling, kasosyo ang tawag doon. Tawa ni Amanda. Isang tunog na tila kalansing ng basag na kristal. At kapag nangyari iyon, bibilhin namin ang lupang ito at gagawin naming tambakan ng basura. Iyan ang tanging silbi ng salumpas sa amin. Lumapit si Genevieve kay Amanda, dahan-dahan, hanggang sa maramdaman na nila ang hininga ng isa't isa. Ang taas ng tindig ni Genevieve ay tila nagpaliit kay Amanda sa sandaling iyon. Ang pera ay madaling makuha, Amanda. Pero ang class, ang dangal. Kahit ubusin mo ang lahat ng pera ng mga Montefalco, hindi mo mabibili ang mga iyon. At tandaan mo ito, ang taas ng lipad, ang siyang lagapak kapag nabali ang pakpak. Sa sobrang inis at pagkapahiya dahil sa kataliman ng dila ni Genevieve, nawala ang poise ni Amanda. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Hindi niya matanggap na ang isang katulong na tulad ni Genevieve ay may lakas ng loob na pangaralan siya. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan, sigaw ni Amanda. Itinaas niya ang kanyang kamay, ang kanyang mga daliri ay nakabuka. Handang itama ang isang malakas na sampal sa pisngi ni Genevieve. Ang tunog ng hangin na hinawi ng mabilis na paggalaw ng kamay ni Amanda ay narinig sa loob ng greenhouse. Ngunit bago pa tumama ang palad nito sa balat ni Genevieve, isang matibay at malaking kamay ang humablot sa braso ni Amanda sa gitna ng hangin. Ang higpit ng pagkakahawak ay nagdulot ng isang mahinang daing mula kay Amanda. Napalingon silang dalawa sa taong biglang sumulpot. Isang lalaking nakasuot ng isang napaka-eleganteng navy blue suit. Ang kanyang mga mata ay tila mga talim ng bakal na nakatitig kay Amanda. Ang pananakit sa may-ari ng lupang ito ay isang krimen na hindi mo gustong harapin, senyorita, malamig na sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay baritono at puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Sino ka? Bitawan mo ako! Bulyaw ni Amanda. Kahit nabakas ang takot sa kanyang mga mata, hindi siya binitawan ng lalaki. Sa halip ay mas hinigpitan pa nito ang hawak habang dahan-dahang inilalapit ang mukha kay Amanda. Ako ang taong maaaring magkansela ng lahat ng pangarap mo sa loob lang ng isang segundo.
At kung ako sa'yo, aalis na ako bago ko patawagin ang seguridad para kaladkarin ka palabas ng salompas. Marahas na binitawan ng lalaki ang braso ni Amanda. Dahil sa gulat at takot, napaatras si Amanda at muntik nang mawalan ng balanse. Tiningnan niya si Genevieve at pagkatapos ay ang misteryosong lalaki. Hindi na siya nagdalawang isip. Mabilis siyang tumalikod at patakbong bumalik sa kanyang sasakyan. Ang tunog ng mabilis na pagpaharurot ng makina ay unti-unting naglaho sa kalayuan. Naiwan ang katahimikan sa loob ng greenhouse. Humarap ang lalaki kay Genevieve. Ang kanyang matikas na anyo ay tila hindi nababagay sa loob ng isang maduming hardin. Ngunit ang paraan ng kanyang pagtingin kay Genevieve ay puno ng paghanga at katapatan. Ayos ka lang ba, Senyorita Genevieve? Tanong nito habang dahan-dahang lumalapit. Salamat, Gabriel. Sagot ni Genevieve. Ang kanyang boses ay muling lumambot. Hindi mo naman kailangang gawin iyon. Kaya ko siyang harapin. Alam ko. Ngiti ng lalaki, isang nangiting tila nagbibigay ng init sa malamig na hapon. Pero ang isang hiyas na tulad mo ay hindi dapat hinahayaang mahawakan ng mga kamay na puno ng putik. Sino si Gabriel? Isa ba siyang bagong tauhan ng Aragon Group? O isang tao mula sa nakaraan ni Genevieve na may mas malalim na dahilan sa pagprotekta sa kanya? At ano ang gagawin ni Amanda kapag nalaman niyang ang lalaking nagtanggol kay Genevieve ay may koneksyon sa kumpanyang inaasahan nilang magliligtas sa kanila? Sa paglipas ng mga linggo, ang dating tahimik at liblib na sulok ng salumpas ay naging sentro ng lihim na usap-usapan sa mataas na lipunan. Ang greenhouse na dati ay pugad ng alikabok at kalawang ay naging isang tila mahiwagang paraiso na dinarayo ng mga kababaihang mayayaman at makapangyarihan. Sa ilalim ng pamamahala ni Genevieve, ang lugar ay naging isang eksklusibong tea house kung saan ang bawat tasa ng tsa ay may kasamang kwento ng kapayapaan at kagalingan. Ang halimuyak ng sariwang chamomile, pinatuyong lavender at ligaw na honey ay sumasalubong sa bawat panauhing pumapasok. Ang mga lamesang gawa sa lumang kahoy ay napapaligiran ng mga luntiang halaman na nagbibigay ng pakiramdam na ikaw ay malayo sa magulo at maingay na syudad. Si Genevieve, na suot ang isang simpleng beige na bestido na yari sa purong koton, ay dahan-dahang naglalakad sa pagitan ng mga lamesa. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng pino at dahan-dahang biyaya. Hawak niya ang isang porselanang takure. Isinasalin ang kumukulong tubig sa mga tasa ng kanyang mga piling panauhin. Ang tunog ng agos ng tubig na tumatama sa ilalim ng tasa ay tila isang banayad na musika sa gitna ng katahimikan. Oh my God! Genevieve, this tea is absolutely divine. Bulalas ni Doña Victoria, isa sa pinakamaiimpluwensyang ginang sa Forbes Park, matapos humigop mula sa kanyang tasa. I've been having insomnia for weeks, pero kagabi, matapos kong inumin ang binigay mong lavender blend, nakatulog ako na parang sanggol. Ngumiti si Genevieve, isang ngiting may kasamang pagpapakumbaba, ngunit may taglay na tiwala sa sarili. Masaya po ako na nakatulong ang tsaa sa inyo, Doña Victoria. Ang kalikasan po talaga ay may sariling paraan ng pagpapagaling. Kailangan lang natin siyang pakinggan at alagaan. Ito ang naging golden moment ni Genevieve sa hapon na iyon. Isang matandang babae na kasama sa grupo ang tila nahihirapang huminga dahil sa hika. Hindi nag-atubili si Genevieve. Dahan-dahan siyang lumapit, hinawakan ang kulubot na kamay ng matanda upang pakalmahin ito at nagtimpla ng isang espesyal na timpla ng luya, tanglad at eucalyptus sa bawat hagod niya sa likod ng matanda at sa bawat banayad na salita ng pagpapatatag. Nakita ng lahat ng naroroon ang isang busilak na pusong hindi matatagpuan sa mundong puno ng kaplastikan. Habang tinatamasa ng mga ginang ang kanilang kapayapaan, hindi maiiwasang magsimula ang kanilang paboritong libangan, ang pag-uusap tungkol sa mga huling kaganapan sa mataas na lipunan. Si Genevieve, habang nag-aayos ng mga bulaklak sa di kalayuan, ay matalas na nakikinig
sa bawat salitang lumalabas sa kanilang mga bibig. Have you heard about the Montefalcos? Panimula ni Doña Carmen habang pinapaypayan ang sarili ng isang mamahaling abaniko. I heard na ang kanilang kumpanya ay on the verge of bankruptcy. Ang dami raw nilang tinatagong utang at ang nakakaloka pa, Doña Elvira is still acting as if they own the world. True, I heard it too. Pagsang-ayon naman ni Doña Victoria habang ibinababa ang kanyang tasa. Ang kapal pa ng mukha ni Amanda na mag-shopping sa Greenbelt last week at mag-inarte, samantalang ang mga suppliers ng pamilya ni Richard ay nagwawala na dahil hindi sila binabayaran. Ginamit daw nilang garantiya ang mismong mansyon nila para sa isang malaking investment na mukhang scam pa. Nakaramdam si Genevieve ng isang malamig na kasiyahan sa kanyang puso. Ang mga binhi ng pagkawasak na itinanim niya sa pamamagitan ng Aragon Group ay nagsisimula ng mamunga. Ang mga Montefalco na dating tinitingala ay unti-unti nang nagiging pulutan sa mga huntahan ng mga taong dati ay sumisipsip sa kanila. Dinalhan ni Genevieve ng panibagong batch ng pastries ang lamesa ng mga ginang. Mukhang marami po kayong pinag-uusapan tungkol sa mga Montefalco, kaswal na sabi niya. Pilit na itinatago ang personal na interes. Ay naku, Genevieve dear, totoo ang mga balita. Bulong ni Doña Victoria na tila nagbabahagi ng isang malaking sikreto. Actually, may mas malala pa akong nalaman kaninang umaga mula sa asawa kong banker. Ang sabi niya, may isang misteryosong investor na ang humahawak sa lahat ng utang ng mga Montefalco. At ang balita, ngayong araw mismo ay magpapadala na sila ng sheriff para i-foreclose ang mansyon nila. Napatigil si Genevieve sa kanyang pag-aayos ng mga plato. Ang balitang yon ay mas mabilis kaysa sa kanyang inaasahan. Alam niyang gipit na ang mga Montefalco, ngunit ang marinig na mawawalan na sila ng tahanan ay isang malaking dagok na tiyak na yayanig sa buong pagkatao ni Doña Elvira. Foreclose ang mansyon? Ulit ni Genevieve. Ang kanyang boses ay naging seryoso. Yes, dear. Literal na mapapalaya sila sa sarili nilang pamamahay anumang oras mula ngayon, sagot ni Doña Victoria. Ang balita pa nga, si Richard ay kasalukuyang nakikipag-ugnayan sa Aragon Group para magmakaawa, ngunit hindi siya tinatanggap ng may-ari. Napatingin si Genevieve sa bintana ng greenhouse, nakatanaw sa direksyon ng syudad. Sa kanyang isipan, nakikita na niya ang eksena ng pagbagsak ng kaharian ng mga Montefalco. Ang luha na ibinuhos niya noong gabing pinalayas siya ay tila nagiging mga diamante ng tagumpay sa bawat minutong lumilipas. Ngunit bago pa niya muling mabalikan ang kanyang mga panauhin, nakita niya si Gabriel na mabilis na naglalakad patungo sa kanya mula sa likod ng greenhouse. Ang mukha nito ay seryoso, malayo sa kalmadong ekspresyon nito noong nakaraang araw. Senyorita, kailangan nating mag-usap, pabulong na sabi ni Gabriel nang makalapit. May emergency sa opisina. Si Richard, nalaman na niya ang lokasyon ng may-ari ng Aragon Group at kasalukuyan siyang papunta rito sa Salumpas para gumawa ng eksena. Natigilan si Genevieve. Ang sikat ng araw na tumatama sa mga salamin ng greenhouse ay tila biglang lumamig. Ang nakaraan na pilit niyang pinatutulog ay mabilis na humahabol sa kanya, dala ang isang bagyo na maaaring sumira sa kapayapaang kasalukuyan niyang tinatamasa. Paano haharapin ni Genevieve si Richard kapag nalaman nito na ang asawang itinapon niya ay ang siyang may hawak ng lubid na nakapulupot sa leeg ng kanyang pamilya? Mami, alis po ba tayo? Bakit po kailangang pumunta ako kay Manang Ising? Ang tanong ni Lulu ay punong-puno ng pag-aalala habang inaayos ni Genevieve ang suot na maliit na jacket ng kanyang anak. Nakikita ng bata sa mga mata ng kanyang ina ang isang uri ng determinasyon na hindi niya maintindihan. Isang seryosong tingin na tila ba may paparating na isang malaking unos. Sandali lang anak, may kakausapin lang si Mommy na mga bisita. Gusto ko ay ligtas ka sa loob ng bahay ni Manang Ising, okay? Huwag kang lalabas hanggat hindi kita sinusundo.
Mahinahong paliwanag ni Genevieve habang hinahaplos ang pisngi ng anak. Ang kanyang boses ay nananatiling kalmado, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Matapos ihatid ni Gabriel si Lulu sa kalapit na bahay ni Manang Ising, bumalik ang katahimikan sa salumpas. Ngunit ito ay isang katahimikang nakakabingi, ang uri ng katahimikan bago ang pagsabog ng isang bulkan. Nakatayo si Genevieve sa gitna ng kanyang greenhouse. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa isang lamesang kahoy. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagdama sa malamig na ibabaw ng mga dahon ng kanyang mga halaman. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali ng pagtitipon ng lakas bago harapin ang kanyang pinakamalaking bangungot. Hindi nagtagal, ang tunog ng mabilis na pagpaharurot ng sasakyan ay bumasag sa katahimikan. Isang marangyang sedan na ngayon ay puno na ng alikabok at putik. Ang marahas na huminto sa harap ng gate ng salumpas. Bumukas ang pinto at lumabas si Richard. Wala na ang makisig at kagalang-galang na si Richard Montefalco. Ang kanyang polo ay lukot, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Hawak-hawak niya ang isang piraso ng papel, ang ulat mula sa kanyang private investigator na nagtuturo sa lokasyong ito bilang ang lugar kung saan madalas makita ang mga matataas na opisyal ng Aragon Group. Nasaan ang may-ari ng lugar na ito? Bulyaw ni Richard habang mabilis na naglalakad patungo sa greenhouse. Hindi niya napansin ang ganda ng paligid. Ang tanging nasa isip niya ay ang isalba ang kanyang pamilya mula sa pagkakadapa sa putikan. Tumigil si Richard sa pintuan ng greenhouse. Ang sikat ng hapon ay tumatama sa likuran ng isang babaeng nakatalikod sa kanya. Dahil sa liwanag, tila ba isang anino lamang ang nakikita niya. Kinakausap kita. Nasaan ang amo mo? Kailangan kong makausap ang kinatawan ng Aragon Group. Alam kong narito sila. Muling sigaw ni Richard, ang kanyang boses ay gumaralgal dahil sa pagod at pait. Dahan-dahang humarap si Genevieve. Ang kanyang bawat kilos ay tila nasa slow motion. Nang tuluyang magtama ang kanilang mga mata, tila ba huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Richard. Ang papel na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. "Gay Genevieve!" Pabulong na sabi ni Richard. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila ba nakakita siya ng isang multo mula sa kanyang nakaraan. "Anong ginagawa mo rito? Bakit ganito ang itsura mo?" Tinitigan siya ni Genevieve ng diretso. Walang bakas ng takot, walang bakas ng emosyon. Ang kanyang mukha ay tila isang pader na yari sa marmol. "Ito ang lupang ibinigay mo sa akin, Richard. Nakalimutan mo na ba? Sabi mo, ito ang lugar na nababagay sa akin. Isang patay na lupa para sa isang babaeng walang silbi." Napaatras si Richard. Pilit na iniintindi ang nakikita. Ang Genevieve na nasa harap niya ngayon ay hindi ang babaeng pinalayas niya sa gitna ng ulan. Ang babaeng ito ay naglalabas ng isang awtoridad na tila ba ang buong salumpas ay yumuyukod sa kanyang bawat salita. Hindi ito maaari. Sabi ng investigator ko, dito nagpupunta ang mga tao ng Aragon. Hindi ikaw ang hinahanap ko. Kailangan kong makausap ang boss mo. Bulyaw ni Richard. Pilit na itinatanggi ang katotohanang dahan-dahang sumasampal sa kanya. "Sino ang kinalantari mo para makuha ang lahat ng ito? Kaninong lalaki ka nagbenta ng katawan para mapaganda ang lugar na ito?" Isang malakas na tunog ng sampal ang bumasag sa hangin. Mabilis ang paggalaw ni Genevieve. Hindi man lang nakailag si Richard. Ang kanyang pisngi ay mabilis na namula. At ang kanyang ulo ay tumagilid dahil sa lakas ng impact. "Huwag mong gamitin ang dumi ng isip mo para sukatin ang dangal ko, Richard." Malamig na sabi ni Genevieve. Ang boses niya ay tila isang matalim na yelo. "Hindi lahat ng tao ay katulad mo na kailangang manira ng buhay para lang umangat." Biglang tumunog ang cellphone ni Richard sa kanyang bulsa. Sa kabila ng gulat, sinagot niya ito. Ang boses ni Doña Elvira.
ay narinig, punong-puno ng hiyaw at iyak. Richard, nasaan ka na? Narito na ang mga sheriff. Inilalabas na nila ang mga gamit natin sa kalsada. Ang mansyon! Richard, wala na ang bahay natin. Napaluhod si Richard sa harap ni Genevieve. Ang kanyang pagkatao ay tuluyan ng gumuho. Ang huling hibla ng kanyang pagmamataas ay naputol na. Genevieve, parang awa mo na. Hikbi ni Richard habang sinusubukang hawakan ang laylayan ng damit ni Genevieve. Kung may kilala ka man sa Aragon, kung may kaunting habag pa sa puso mo para sa akin, tulungan mo kami. Ang mama ko, hindi niya kakayanin ito. Si Lulu, ang anak natin. Saan siya titira kung wala na kaming bahay? Tumingin si Genevieve sa kanyang dating asawa nang may halong pait at pagkasuklam. Dahan-dahan siyang yumuko para maging kapantay ang mukha ni Richard. Naalala mo ba? Noong gabing pinalayas mo kami ni Lulu. Tanong ni Genevieve. Ang kanyang boses ay naging malambing, ngunit nakakatakot. Noong nagmakaawa ako sa iyo para sa anak natin, ano ang isinagot mo? Sinabi mo na ang isang basurang tulad ko ay walang puwang sa pamilya mo. Tumayo si Genevieve ng tuwid. Ang Aragon Group ay hindi tumatanggap ng mga kasosyong walang dangal. At tungkol sa mansyon ninyo, kinuha ni Genevieve ang isang gintong susi mula sa kanyang bulsa at ipinakita ito kay Richard. Hindi na kailangan ng mga sheriff na mag-imbentaryo. Dahil ako na ang nakabili ng mansyon ninyo, Richard. At ngayong gabi, ang tanging lugar na matutulugan ninyo ay ang kalsada na dati ay itinuro mo sa amin. Nanlaki ang mga mata ni Richard. Ang katotohanan ay tila isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Ikaw ang may-ari ng Aragon? Bago pa makasagot si Genevieve, isang itim na van ang mabilis na huminto sa labas at lumabas ang tatlong lalaking nakasuot ng itim na maskara. Hindi sila mga tauhan ng Aragon. Mabilis silang tumakbo patungo sa greenhouse. May hawak na mga bakal na pamalo. Genevieve, takbo! Hiyaw ni Gabriel mula sa di kalayuan habang mabilis na sumusugod para protektahan siya. Sino ang mga lalaking ito? Ipinadala ba sila ni Amanda para saktan si Genevieve o may mas malalim pang kaaway na gustong kunin ang yaman ng mga Aragon bago pa man ito tuluyang makuha ni Genevieve? Habang ang isa sa mga lalaki ay iwinawasiwas ang bakal patungo sa ulo ni Genevieve, si Richard ay nanatiling nakaluhod, tulala, at walang nagawa. Ang bakal na pamalo ay humati sa hangin. Lumilikha ng isang matalim na huni ng panganib na tila bahudyat ng kamatayan. Ngunit bago pa ito dumampi sa balat ni Genevieve, isang matikas na katawan ang humarang. Ang tunog ng matigas na bakal na tumama sa braso ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa loob ng greenhouse na sinundan ng isang mahinang pag-ungol ng sakit mula sa lalaki. Gabriel! Sigaw ni Genevieve. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala na hinaluan ng galit. Sa kabila ng sakit, hindi natumba si Gabriel. Gamit ang kanyang kabilang kamay, buong lakas niyang itinulak ang lalaking nakamaskara, dahilan upang tumama ito sa mga hanay ng mga paso. Ang tunog ng nagbabagsakang mga seramika at ang pagkalat ng lupa sa semento ay tila isang marahas na symphony sa loob ng dati ay tahimik na paraiso. Habang nagaganap ang kaguluhan, si Richard ay nanatiling nakadikit sa pader. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Sa halip na tulungan ang ina ng kanyang anak, mas pinili niyang takpan ang kanyang sariling ulo. Ang kanyang kaduwagan ay tila isang malinaw na salamin ng kanyang pagkatao. Isang lalaking matapang lamang kapag ang kaharap ay mas mahina sa kanya. Ngunit tatalikod kapag ang buhay na niya ang nakataya. Umalis na kayo rito! Bulyaw ni Gabriel habang mabilis na nakikipagpalitan ng mga galaw sa dalawa pang lalaki. Ang bawat suntok at tulak ay inilalarawan ng mabilis na paghinga at ang tunog ng mga katawang tumatama sa mga istruktura ng greenhouse. Ang mga salamin
ay unti-unting nababasag. Ang mga piraso nito ay nagbabagsakan na parang mga luhang kristal sa ilalim ng sikat ng hapon. Nang makita ng mga salarin na paparating na ang iba pang mga tauhan ng seguridad mula sa labas ng salumpas, mabilis silang nagpulasan at bumalik sa kanilang itim na van. Ang tunog ng mabilis na pag-atras ng sasakyan at ang pagpaharurot nito sa maputik na kalsada ay unti-unting naglaho na nag-iwan ng isang wasak na hardin at isang nakakabinging katahimikan. Dali-daling lumapit si Genevieve kay Gabriel. Diyos ko, Gabriel, ang braso mo, dumadaloy ang dugo. Ayos lang ako, senyorita. Mas mahalaga na ligtas ka. Pilit ng ngiti ni Gabriel, kahit na ang kanyang muka ay namumutla sa sakit. Ito ang golden moment ni Genevieve sa gitna ng trahedya. Sa halip na mag-hysterical, dahan-dahan niyang kinuha ang isang tuyong dahon na nadaganan ng mga basag na salamin. Hinawakan niya ito ng may ingat. Tila ba simbolo ito ng kanyang sariling buhay. Wasak, ngunit may kakayahan pa ring mabuhay muli. Pagkatapos, lumapit siya kay Richard na kasalukuyang pilit na tumatayo. Iniipon ang natitirang piraso ng kanyang dignidad. Nakita mo ba, Richard? Mahinang sabi ni Genevieve. Ang boses niya ay walang halong galit, kundi isang malalim na awa. Iyan ang lalaking tinatawag mong asawa sa loob ng 10 taon. Isang lalaking hahayaan kang mamatay para lang iligtas ang sarili niya. Hindi makatingin si Richard kay Genevieve. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay at ang kanyang mga luha ay humahalo sa putik sa kanyang mukha. Genevieve, naguluhan lang ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ka naguluhan, Richard. Ipinakita mo lang kung sino ka talaga. Putol ni Genevieve sa kanyang mga dahilan. Umalis ka na rito. Bago ko pa maisipan na ipahuli ka sa mga pulis dahil sa trespassing. Ang mansyon ng mga Montefalco ay hindi na inyo. May 12 oras kayo para kunin ang mga personal ninyong gamit bago ko tuluyang ipalit ang mga kandado. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Genevieve, tila ba binabunot ang bawat hibla ng pag-asa ni Richard. Tumalikod siya at dahan-dahang lumakad palabas ng salumpas. Ang kanyang bawat hakbang ay mabigat. Tila ba dala niya ang buong bigat ng kanyang pagkakamali. Matapos ang insidente, pumasok si Attorney Samuel sa greenhouse. May hawak na isang piraso ng tela na nakuha sa isa sa mga lalaki kanina. Senyorita, may nakita po ako. Ang telang ito ay may borda ng isang logo na pamilyar sa atin. Ito ay mula sa seguridad ni Amanda. Humigpit ang hawak ni Genevieve sa kanyang duguang panyo. Ang hinala niya ay nagkaroon na ng kumpirmasyon. Hindi lang yaman ang gusto ni Amanda. Gusto rin ito ang kanyang buhay. Samuel, ihanda mo ang lahat ng ebidensya ng korupsyon sa pamilya ni Amanda. Kung gusto nila ng giyera, ibibigay ko sa kanila. Utos ni Genevieve, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Pero bago yon, kailangan nating puntahan si Lulu. Siguraduhin nating hindi siya natakot sa mga nangyari. Habang papunta sila kay Manang Ising, biglang nagring ang telepono ni Genevieve. Isang hindi kilalang numero. Pagkasagot niya, isang boses ng isang matandang babae ang narinig niya. Punong-puno ng panginginig at pagsisisi. Genevieve, anak, tulungan mo ako. Si Richard, kinuha niya ang lahat ng natitira nating pera at iniwan ako rito sa ospital. Wala akong pambayad, wala akong matuluyan. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Ito ang boses ni Doña Elvira. Ang matapang at mapagmataas na reyna ng mga Montefalco ay ngayon ay isang kawawang pulubi na nagmamakaawa sa taong pinakaminaliit niya. Ano ang gagawin ni Genevieve? Pakikinggan ba niya ang tawag ng kanyang puso para tumulong o hahayaan niyang anihin ng matanda ang mga tinik na siya rin ang nagtanim? At nasaan na si Richard matapos niyang talikuran pati ang sariling ina sa gitna ng kagipitan? Genevieve, parang awa mo na. Luluhod ako sa harap mo. Huwag mo lang kaming hayaang mamatay sa gutom. Ang boses ni Richard
ay hindi na ang boses ng lalaking nandidiri sa amoy ng bawang at lupa. Ito ay boses ng isang taong tuluyan ng nilamon ng kawalan ng pag-asa, gumaralgal at basag, na tila isang banga na nahulog sa matigas na semento. Nakatayo si Genevieve sa loob ng kanyang greenhouse. Hawak ang isang maliit na gunting para sa mga halaman. Dahan-dahan niyang pinuputol ang mga tuyong dahon ng kanyang mga paboritong rosas. Ang bawat kilos niya ay kalmado, ang kanyang paghinga ay regular. Tila ba ang lalaking nakaluhod sa labas ng kanyang gate, sa gitna ng putik at tirik na araw, ay isang estranghero lamang na nagtatanong ng direksyon. Ang merienda ni Genevieve ay nakahain sa isang maliit na lamesang kahoy, isang tasa ng mainit na tsaa na may halimuyak ng chamomile at ilang piraso ng kakanin na balot sa dahon ng saging. Ang amoy ng tsaa ay sumasabay sa banayad na ihip ng hangin, isang malaking kabalintunaan sa hitsura ni Richard na puno ng dumi, pawis at mantsa ng luha ang polo. Ang kaibahan ng kanilang kalagayan ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa dangal ni Richard. Ngunit para kay Genevieve, ito ay ang katarungang matagal na niyang hinintay. Naalala mo ba, Richard? Noong gabing pinalayas mo kami, sinabi mo na ang lupang ito ay patay. Simula ni Genevieve, hindi niya tinitingnan ng lalaki, nananatili ang kanyang pansin sa mga rosas na tila mas mahalaga pa kaysa sa pagsusumamo ng kanyang dating asawa. Sinabi mo na, ang isang basurang tulad ko ay nababagay lamang sa basurang lugar na ito. Mali ako, Genevieve. Patawarin mo ako. Niloko lang ako ni Amanda. Kinuha niya ang lahat ng natitira sa amin bago siya tumakas. Sigaw ni Richard. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa rehas ng gate. Ang kanyang mga daliri ay nag-iiwan ng mantsa ng putik sa puting pintura nito. Si Mama, nasa ospital siya. Walang pambayad. Walang gamot. Kung hindi mo kami tutulungan, saan kami pupunta? Dahan-dahang ibinaba ni Genevieve ang kanyang gunting. Humarap siya kay Richard at sa unang pagkakataon, nakita ng lalaki ang lamig sa mga mata ng babaeng dati ay handang mamatay para sa kanya. Wala ng galit, wala ng pait. Tanging isang malalim at nakakatakot na kawalan ng pakiramdam ang naroon. Naramdaman ni Genevieve ang isang bahagyang kirot sa kanyang lalamunan, ang gunita ng 10 taon ng pagtitiis na tila isang malaking bara na hindi niya malunok. Ang bawat gabi na umiiyak siya ng patago habang naglalaban ng mga damit ni Richard, ang bawat panlalait ni Doña Elvira na tinanggap niya ng nakayuko. Lahat ng yon ay nag-aapoy sa kanyang alaala. Ngunit sa halip na sumabog, mas pinili niyang maging kasing lamig ng marmol. Binayaran ko na ang bill ng ospital ni Elvira. Sabi ni Genevieve, ang kanyang boses ay walang anumang bakas ng emosyon. Hindi dahil sa pinatawad ko na siya, kundi dahil ayoko magkaroon ng kahit anong utang na loob sa pamilya ninyo, kahit sa kamatayan. Pero ang mansyon, ang kumpanya, Richard, hindi ko ibabalik sa inyo ang mga bagay na kayo mismo ang sumira. Genevieve, please! Kahit para na lang kay Lulu, anak natin siya. Huling hirit ni Richard, ginagamit ang tanging alas na sa tingin niya ay magpapalambot sa puso ni Genevieve. Lalong tumigas ang mukha ni Genevieve. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang anak mula sa bibig ng lalaking kailanman ay hindi naging ama, ay tila isang insulto. Huwag mong gamitin ang pangalan ng anak ko para iligtas ang sarili mo. Noong pinalayas mo kami sa ulan, hindi mo inisip kung saan matutulog si Lulu. Ngayong gabi, Richard, matutulog ka sa kalsada na dati ay itinuro mo sa amin. Tumalikod na si Genevieve at dahan-dahang lumakad papasok sa loob ng kanyang maliit na tahanan sa tabi ng greenhouse. Ang tunog ng kanyang bawat hakbang sa graba ay tila mga huling tibok ng puso para sa kanilang nakaraan. Ang pagsusumamo ni Richard ay unti-unting naging malabong ingay na lamang habang sinasara ni Genevieve ang pinto. Naupo siya sa kanyang upuan, kinuha ang tasa ng tsa at tiningnan ang kanyang sariling refleksyon sa tubig.
Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang sugatang si Genevieve. Ito ay isang babaeng natutong bumangon mula sa sarili niyang abo. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok ng Salompas, isang katanungan ang naiwan sa kanyang isipan, tila isang mahabing bulong na hindi siya pinatatahimik. Sapat na nga ba ang makitang nagdurusa ang mga nanakit sa'yo para tuluyang maghilom ang sugat na 10 taon mong inalagaan? O ang tunay na kalayaan ay nagsisimula lamang kapag hindi mo na nararamdaman ang pait ng kanilang bawat paghinga? Hindi ko akalain na sa ganitong paraan ako babalik sa ballroom na ito bilang isang estranghero na nagtatago sa anino. Ang bulong ni Richard sa kanyang sarili ay tila isang mapait na sumpa habang hinihila niya ang laylayan ng kanyang lumang suit. Ang tela nito ay kupas na at may bahid ng amoy ng baul, malayo sa mga mamahaling kasuotan na dati niyang ipinagmamalaki. Nakatayo siya sa gilid ng engranding pintuan ng hotel, pinapanood ang pagdating ng mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa bansa para sa anibersaryo ng Aragon Group. Ang bawat halakhak ng mga panauhin at ang kalansing ng mga kristal na baso sa loob ay tila mga martilyo na tumatama sa kanyang nadurog na dangal. Dati, siya ang sentro ng atensyon sa ganitong mga okasyon. Ngayon, para lamang siyang isang ligaw na aso na naghahanap ng pagkakataong makapasok para lamang makahingi ng tulong sa misteryosong chairperson ng Aragon, ang tanging taong may hawak ng kanyang hininga. Ang golden moment ng gabing iyon ay nagsimula ng dahan-dahang lumabo ang mga ilaw sa buong ballroom. Ang ingay ng huntahan ay napalitan ng isang mapitagan at punong-puno ng tensyong katahimikan. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa itaas ng malawak na hagdanan na napapalamutian ng mga sariwang puting orkidya mula sa Salompas. Ang bango ng mga bulaklak ay nanunuot sa bawat sulok, isang pamilyar na halimuyak na tila humahaplos sa alaala ni Richard, ngunit hindi niya matukoy kung saan niya ito huling naamoy. Ladies and gentlemen, ang tinig ng MC ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng awtoridad at kasabikan. Hayaan ninyong ipakilala ko ang babaeng nagpabago sa mukha ng ating industriya, ang nag-iisang tagapagmana ni Don Mateo Aragon at ang ating chairperson, Senyorita Genevieve Aragon. Sa ilalim ng isang maningning na spotlight, isang figura ang lumitaw sa tuktok ng hagdanan. Ang tunog ng maramihang paghinga ng pagkagulat mula sa mga panauhin ay tila isang malakas na hangin na dumaan sa silid. Nakatayo doon si Genevieve. Suot niya ang isang gown na kulay emerald green na yari sa pinakamahal na seda na bumabalot sa kanyang katawan ng may perpektong sining. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng shinyon na nagpapakita ng kanyang mahaba at maputing leeg na napapalamutian ng isang simpleng diamanteng kwintas. Wala na ang bahid ng lupa sa kanyang mga kuko. Ang kanyang mga kamay ay may hawak na isang gintong baso ng champagne at ang kanyang tindig ay tila isang reynang handang pamunuan ng buong mundo. Nabitawan ni Richard ang hawak niyang panyo. Ang kanyang tuhod ay nanginig at tila ba ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay biglang nawala. "Good Genevieve!" Ang tanging naibulalas niya, ngunit ang kanyang boses ay nabaon sa malakas na pagpalakpak ng mga tao na tila agos ng dagat na humahampas sa dalampasigan. Dahan-dahang bumaba si Genevieve sa hagdanan. Ang bawat hakbang ng kanyang takong ay tila isang ritmo ng katarungan. Ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng kahit anong pait. Sa halip, ang bawat ngiti niya sa mga panauhin ay puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Siya ang sentro ng sansinukob sa sandaling iyon, at ang lahat ay tila nagnanais na mahawakan man lang ang kanyang anino. Nang makarating siya sa gitna ng ballroom, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumingon sa direksyon kung saan nakatago si Richard. Kahit sa gitna ng maraming tao, tila ba nagkaroon ng isang invisible na linya na nag-ugnay sa kanilang dalawa. Ngunit ang tingin ni Genevieve ay hindi tingin ng pagkilala. Ito ay tingin ng isang taong nakatingin sa isang piraso ng alikabok
na dapat nang walisin. Hindi na nakapagpigil si Richard. Sa gitna ng desperasyon, sumigaw siya. Genevieve! Ako ito! Si Richard! Tangkang tumakbo ni Richard patungo sa kanya. Ngunit bago pa siya makalapit ng 5 hakbang, 2 malalaking tauhan ng seguridad ang mabilis na humarang sa kanyang daan. Ang pagkakahawak nila sa kanyang mga braso ay tila mga bakal na sipit na nagpangiwi sa kanya sa sakit. Sino ang taong ito? Mahinang tanong ni Genevieve sa MC. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na kristal na tumatama sa sahig. Bakit may isang hamak na pulubi sa loob ng aking pagdiriwang? Genevieve, asawa mo ako. Pakinggan mo ako. Hiyaw ni Richard habang kinakaladkad siya palabas ng mga bouncer. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga tingin ay puno ng pagkasuklam at pangungutya para sa lalaking dati ay tinitingala nila. Tumigil si Genevieve at dahan-dahang lumapit sa direksyon ni Richard. Inisyas niya sa mga bouncer na bitawan muna ang lalaki. Tumigil ang mundo ni Richard nang makita niyang nasa harap na niya ang babaeng dati ay itinapon niya sa ulan. Ang asawa ko ay namatay na noong gabing pinalayas mo siya, Richard. Bulong ni Genevieve, sapat lamang para marinig ng lalaki. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay humahalo sa amoy ng pawis ni Richard. Ang nasa harap mo ngayon ay ang babaeng kukuha ng lahat ng bagay na inakala mong sayo. Welcome to your nightmare, Richard Montefalco. Tinalikuran siya ni Genevieve nang walang kahit anong pag-aalinlangan at bumalik sa gitna ng entablado para ituloy ang kanyang talumpati. Ang bawat salita niya ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng dangal ng mga Montefalco. Habang hinihila si Richard palabas ng hotel, nakita niya si Amanda sa dilim ng parking lot, nakasuot ng hood at tila may kausap sa telepono. Ang mukha ni Amanda ay puno ng takot at galit habang nakatingin sa malaking screen sa labas ng hotel kung saan ipinapakita ang mukha ni Genevieve. Sino ang kausap ni Amanda sa kabilang linya? At ano ang huling alas na balak niyang ilabas para sirain ang gabing ito ni Genevieve? Habang ang tunog ng pagdiriwang sa loob ay unti-unting lumalayo kay Richard, isang matinding realization ang bumulaga sa kanya. Ang babaeng nasa loob ay hindi lang ang reyna ng Aragon Group. Siya na ang may-ari ng kanyang buong pagkatao. Ilabas ninyo ang lahat ng iyan. Bawat piraso ng muebles, bawat dekorasyong hindi na sa inyo, dapat ay nasa labas na ng tarangkahan bago lumubog ang araw. Ang tinig ni Genevieve ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita niya ay tila isang utos mula sa langit na hindi maaaring baliin. Nakatayo siya sa gitna ng engranding sala ng mansyon ng mga Montefalco. Ang mansyong dati ay kulungan niya, ngunit ngayon ay pagmamay-ari na niya. Suot niya ang isang eleganteng itim na pantsuit. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng kanyang bulsa habang pinapanood ang mga sheriff na isa-isang nilalagyan ng pulang tape, ang mga mamahaling gamit. Ang golden moment ng paghihiganting ito ay ang hitsura ni Doña Elvira. Ang matandang babae ay nakaupo sa isang silya sa labas ng mansyon, sa tabi mismo ng basurahan. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos ay gulo-gulo na ngayon, at ang kanyang mukha ay tila isang tuyot na prutas dahil sa walang tigil na pag-iyak. Hawak niya ang isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang mga gamot, ang tanging bagay na hinayaan ni Genevieve na madala niya. Genevieve! Maawa ka naman! Dito na ako tumanda sa bahay na ito, hikbi ni Elvira habang sinusubukang hawakan ang laylayan ng pantalon ni Genevieve. Ang bawat pagpisil ng kanyang mga daliri sa tela ay tila isang huling pagsisikap na kumapit sa mundong nawala na sa kanya. Dahan-dahang yumuko si Genevieve, ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig. Naalala ninyo po ba noong sinabi ninyo na ang isang magnanakaw na tulad ko ay dapat lang mabulok sa kalsada? Ngayon, Doña Elvira, tignan ninyo ang paligid ninyo. Sino ang tunay na magnanakaw? Sino ang nagnakaw ng kinabukasan ng sarili niyang anak dahil sa kasakiman? Habang nagaganap ang pagpapalayas,
Isang mabilis na pagdating ng mga sasakyan ng pulis ang bumasag sa tensyon. Lumabas si Richard mula sa loob ng mansyon. Bit-bit ang isang attaché case na puno ng mga dokumento na inakala niyang magliligtas sa kanya. Ngunit bago pa siya makalapit sa kanyang sasakyan, hinarang na siya ng mga awtoridad. Richard Montefalco, you are under arrest for estafa and falsification of public documents. Ang tinig ng opisyal ay malinaw at walang pag-aalinlangan. Nabitawan ni Richard ang attaché case. Ang tunog ng pagbagsak nito sa semento ay tila hudyat ng katapusan ng kanyang pangalan. Ang mga dokumento ay nagkalat sa putikan, nababasa ng ambon na nagsisimulang pumatak mula sa madilim na langit. Hindi! Wala akong ginawang masama. Si Amanda. Si Amanda ang nagplano ng lahat. Hiyaw ni Richard habang pilit na kinakabitan ng posas ang kanyang mga kamay. Ang tunog ng paglak ng bakal sa kanyang mga pulso ay tila huling tuldok sa kanyang kalayaan. Tumingin si Genevieve kay Richard ng may halong pait. Kahit kailan, Richard, hindi mo natutunang managot sa sarili mong mga desisyon. Laging may ibang tao na dapat sisihin. Pero ngayon, wala na si Amanda para pagtaguan mo. Biglang lumitaw si Attorney Samuel sa tabi ni Genevieve. May hawak na isang tablet. Senyorita, nahuli na rin po si Amanda sa airport. Kasalukuyan na po siyang dinadala sa presinto. Ang lahat ng perang kinuha niya sa kumpanya ay na-freeze na ng bangko sa ilalim ng pangalan ng Aragon Group. Isang matunog na tawa ang lumabas sa bibig ni Genevieve, isang tawang puno ng katarungan. Tiningnan niya ang mansyon, ang mga tauhan niya na nagpapalit na ng mga kandado, at ang pamilyang dati ay nagpahirap sa kanya na ngayon ay nasa pinakamababang dulo ng kanilang buhay. Karma ay hindi lang basta tadhana, Richard. Ito ay ang bunga ng bawat butil ng lason na itinanim ninyo sa puso ko. Sabi ni Genevieve bago tuluyang talikuran ng mag-ina. Pumasok si Genevieve sa kanyang sasakyan. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan palayo sa mansyon, nakita niya sa side mirror ang hitsura ni Richard na isinasakay sa patrol car at si Doña Elvira na pilit na tumatayo sa gitna ng ulan, mag-isa at walang matuluyan. Ang rurok ng tagumpay ni Genevieve na hinaluan ng isang malalim na katahimikan matapos ang lahat ng gulo. Ang sandali kung saan tiningnan ni Genevieve ang kanyang sarili sa salamin ng kotse at nakita niya ang isang babaeng hindi na kailangan pang magpaliwanag sa kahit kanino. Isang misteryosong tawag ang natanggap ni Attorney Samuel habang sila ay paalis. Ano po? May iba pang account ang mga Montefalco sa ibang bansa. Habang pauwi si Genevieve, nakatanggap siya ng isang litrato sa kanyang telepono. Isang litrato ni Lulu na may kasamang isang lalaking hindi niya kilala at ang caption ay, "Ang laro ay hindi pa tapos, senyorita." Sa bawat pagbagsak ng isang kaharian, laging may isang aninong naghihintay na sumibol. "Wag ang anak ko, kunin niyo na ang lahat, wag lang ang buhay ni Lulu." Ang bulong na ito ni Genevieve ay tila isang dasal na nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa habang ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa ibabaw ng screen ng kanyang telepono. Ang litratong natanggap niya, si Lulu na may kasamang isang lalaking nakatalikod sa isang parke, ay tila isang lason na mabilis na kumalat sa kanyang daluyan ng dugo. Sa gitna ng kanyang tagumpay laban sa mga Montefalco, nakalimutan niyang ang mga sugatang hayop ay ang pinakamapanganib kapag nasusukol. "Samuel, bilisan mo! Sa bahay ni Manang Ising!" Hiyaw ni Genevieve. Ang kanyang boses na dati ay kalmado at puno ng awtoridad ay ngayon ay puno ng desperasyon. Ang sasakyan ay mabilis na humahataw sa kalsada. Ang bulyaw ng makina ay sumasabay sa mabilis na pagtibok ng puso ni Genevieve. Sa labas, ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga malalabong guhit ng kulay, ngunit wala siyang nakikita kundi ang mukha ng kanyang anak. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang taon ng pagdurusa. Sa sandaling iyon, ang lahat ng yaman ng Aragon, ang lahat ng kanyang mga ari-arian at ang kanyang matatamis na paghihiganti
ay walang halaga kung mawawala ang tanging dahilan ng kanyang paghinga. Pagdating sa maliit na bahay ni Manang Ising sa gilid ng salompas, mabilis na bumaba si Genevieve kahit hindi pa tuluyang humihinto ang sasakyan. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa tuyong damo ay mabilis at walang kaayusan. Pagbukas ng pinto, ang amoy ng mainit na gatas at sinangag ang sumalubong sa kanya. "Mommy!" Ang tinig ni Lulu ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Nakaupo ang bata sa lamesa, ligtas at masaya, habang katabi si Gabriel na kasalukuyang nagbabasa ng isang kwento sa kanya. Sa kabilang bahagi ng silid, si Manang Ising ay abala sa pagtitimpla ng kape. "Lulu!" Napaluhod si Genevieve sa sahig at niyakap ng buong higpit ang kanyang anak. Ang kanyang mga hikbi ay hindi na mapigilan. Ang mga luha ng matinding ginhawa ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi at bumabasa sa balikat ni Lulu. "Senyorita, ayos na ang lahat," mahinahong sabi ni Gabriel habang dahan-dahang itinatabi ang libro. Ang lalaki sa litrato ay isa sa mga dating tauhan ni Amanda na nagtatangkang manakot. Nahuli na siya ng ating seguridad bago pa man niya malapitan ng husto ang bata. Hindi namin hinayaang malaman ni Lulu ang panganib. Tumingin si Genevieve kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat na hindi kayang bayaran ng salapi. "Salamat. Salamat, Gabriel." Ito ang golden moment ng kanyang paglaya. Sa gitna ng payak na bahay ni Manang Ising, naramdaman ni Genevieve ang tunay na kahulugan ng kapayapaan. Hindi ito matatagpuan sa loob ng isang mansyon o sa pagkakaroon ng bilyon-bilyong piso. Ito ay nasa kaligtasan ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Kinaumagahan, dinala ni Genevieve si Manang Ising sa salompas. Ang matanda ay nananatiling mangha habang pinagmamasdan ang naglalakihang mga greenhouse na puno ng mga bihirang halamang gamot. Ang halimuyak ng mga rosas at lavender ay tila isang gamot na humahaplos sa kanilang mga pagod na damdamin. "Dito na kayo titira, Manang," ani Genevieve habang inaalalayan ng matanda. "Kayo ang nag-alaga sa akin noong wala akong kahit ano. Ngayon, hayaan ninyong ako naman ang mag-alaga sa inyo." Habang naglalakad si Genevieve sa gitna ng kanyang mga halaman, tinitingnan niya ang bawat dahon at bawat talulot. Dito nagsimula ang lahat, sa gitna ng putik, ulan, at kawalan ng pag-asa. Ang salompas ay hindi na lupang patay. Ito na ang kanyang hardin ng kaligtasan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, iniabot ni Attorney Samuel ang isang sobre kay Genevieve. "Galing po sa kulungan, senyorita. Mula kay Richard." Binuksan ni Genevieve ang sobre. Sa loob nito ay isang sulat na punong-puno ng mga salitang humihingi ng tawad. Ngunit sa dulo nito ay may isang nakakakilabot na pahayag. "Genevieve, kung hindi na tayo magkakasama muli, mas mabuti pang tapusin ko na ang lahat. Ang dugo ko ang magiging huling mantsa sa pangalang Aragon na dati mong minahal." Isang huling pagtatangka ng gaslighting. Alam ni Genevieve na ginagamit ni Richard ang kanyang konsensya para makuha ang huling piraso ng kanyang atensyon, isang tuso at makasariling paraan ng paghingi ng awa. Tumingin si Genevieve sa malayo, sa sikat ng araw na dahan-dahang tumatama sa mga salamin ng kanyang greenhouse. Hinawakan niya ang sulat at dahan-dahang pinunit ito sa maliliit na piraso. Hinahayaan ang hangin na tangayin ang mga ito patungo sa kalayuan. "Hindi na ako ang babaeng tatalon sa hukay para iligtas ka, Richard," bulong niya sa hangin. "Ngayon, pinapalaya ko na ang sarili ko mula sa iyo." Ang paglipat mula sa matinding takot ng isang ina tungo sa matamis na relief at ang huling pagputol sa tanikala ng emosyonal na manipulasyon. Ang sandali kung saan pinunit ni Genevieve ang sulat ni Richard, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kawalan na ng halaga ng lalaki sa kanyang buhay. Isang misteryosong dokumento ang natagpuan ni Samuel sa mga gamit ni Doña Elvira na naiwan sa mansyon. Isang dokumento na nagsasabing
Ang tunay na ama ni Genevieve ay may iniwan na mas malaking lihim kaysa sa Aragon Group. Isang matandang lalaki na may markang peklat sa kanyang kanang kamay ang nakatayo sa labas ng gate ng salumpas, nakatingin kay Genevieve mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Anak ko," pabulong niyang sabi bago dahan-dahang lumakad palayo. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik. Minsan, ito ay ang sining ng tuluyang pagbitaw. Hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa pera, Genevieve. Pero ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo mula sa mga tanikala ng nakaraan. Ang tinig na yon ay hindi nagmula sa sinumang tauhan ng Aragon Group. Ito ay nagmula sa matandang lalaking may malalim na peklat sa kanyang kanang kamay na ngayon ay nakatayo sa gitna ng greenhouse. Kaharap si Genevieve. Ang sikat ng umaga ay tumatagos sa mga salamin, lumilikha ng mga guhit ng liwanag na tumatama sa mga bihirang orkidya na kasalukuyang namumukadkad. Ang amoy ng basang lupa at bagong sibol na mga bulaklak ay nagbibigay ng pakiramdam ng isang bagong simula. Napatigil si Genevieve sa pagdidilig. Ang tibok ng kanyang puso ay bumilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang pamilyar na pakiramdam na tila ba ang kanyang pagkatao ay unti-unti nang nabubuo. "Sino kayo? At paano ninyo nalaman ang tungkol sa aking nakaraan?" Ang matandang lalaki ay dahan-dahang lumapit. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang pilit na pinipigilan. "Ako si Arturo Aragon, ang kapatid ng iyong lolo, na si Mateo. Akala ng lahat ay namatay ako sa aksidente 30 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang totoo ay pinalabas lamang yon ni Elvira Montefalco. Nalaman niya ang tungkol sa yaman na ipapamana sa iyo at ipinatapon niya ako sa malayo matapos akong pagbantaan na papatayin ka noong sanggol ka pa." Napahawak si Genevieve sa lamesa. Ang bawat salita ni Arturo ay tila isang malakas na hampas ng katotohanan na bumabasag sa huling pader ng kanyang pag-aalinlangan. Ang lahat ng hirap na dinanas niya sa kamay ng mga Montefalco, ang pagiging katulong sa sarili niyang pamilya, ay hindi pala bunga ng tadhana, kundi isang masalimuot na plano ng kasakiman. Lahat ng sakripisyo mo, Genevieve, ay hindi nawalan ng saysay. Pagpapatuloy ni Arturo habang iniaabot ang isang lumang litrato, isang larawan ng isang sanggol na nasa bisig ng isang masayang ama. "Ngayong nakuha mo na ang lahat, oras na para tuluyan mo ng ibaon ang multo ng mga Montefalco." Ilang linggo matapos ang paghaharap na yon, ang katarungan ay tuluyan ng iginawad sa mga nararapat. Sa loob ng malamig na rehas ng kulungan, si Richard ay nahatulan ng 10 taong pagkakakulong dahil sa estafa at falsification of documents. Ang dating mapagmataas na si Richard ay ngayon ay anino na lamang ng kanyang dating sarili. Nakatingin sa kawalan habang ang kanyang pangalan ay dahan-dahang kinakalimutan ng lipunan. Si Amanda naman ay nahaharap sa mas mabigat na parusa dahil sa tangkang pagpapatay at malakihang pagnanakaw sa pondo ng Aragon Group. At si Doña Elvira, ang reyna na dating naninirahan sa ginto, ay dinala sa isang pasilidad simbahan para sa mga matatandang wala ng matuluyan. Doon, sa isang maliit na silid na walang chandelier at walang mamahaling alpombra, ay pinagsisisihan niya ang bawat tinik na itinanim niya sa buhay ni Genevieve. Ang golden moment ng pagbabagong ito ay naganap sa muling pagbubukas ng salumpas. Hindi na ito ang wasak na greenhouse na dati ay itinapon sa basura. Ito na ang Aragon Salumpas Foundation, isang kanlungan para sa mga kababaihang nawala ng dangal at pag-asa. Naglalakad si Genevieve sa gitna ng kanyang mga panauhin, nakasuot ng isang simpleng asul na bestido na tila kulay ng kalangitan matapos ang bagyo. Huminto siya sa harap ng isang bagong tanim na puno ng nara. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang tuyong dahon, ang dahon na nadaganan ng basag na salamin noong gabing sinugod sila. Dahan-dahan niyang ibinaon ang dahon sa ilalim ng lupa
ng bagong puno. Dito ka na mananatili kasama ng lahat ng sakit, bulong ni Genevieve sa hangin. Mula sa iyong pagkabulok, sisibol ang isang mas matatag na pundasyon para sa aking anak. Naramdaman ni Genevieve ang isang mainit na haplos sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya si Gabriel na may bitbit na 2 tasa ng tsa. Sa di kalayuan, masayang naglalaro si Lulu kasama si Manang Ising sa ilalim ng sikat ng hapon. Ang tsaa ninyo, senyorita. Ngiti ni Gabriel, isang nangiting puno ng katapatan at isang pangakong hindi na kailanman mababali. Kinuha ni Genevieve ang tasa. Ninanamnam ang halimuyak ng mint at chamomile. Salamat, Gabriel. Hindi lang sa tsa, kundi sa pananatili sa tabi ko noong ang tanging kasama ko lang ay ang dilim. Ipinatong ni Gabriel ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Genevieve habang nakatanaw sila sa paglubog ng araw. Walang kailangang sabihin. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng kilig at pag-unawa. Sa bawat dahan-dahang paghinga ni Genevieve, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Ang salumpas, ang lupang isinumpa ng iba, ay naging paraiso ng kanyang muling pagkabuhay. Ang bawat patak ng ulan at bawat hampas ng hangin sa kanyang nakaraan ay tila naging mga ala-ala na lamang na nagpatatag sa kanyang pagkatao. Ang laro ng tadhana ay natapos na at sa pagkakataong ito, si Genevieve na ang nagsusulat ng sarili niyang kwento. Isang kwento kung saan ang bawat pahina ay puno ng pag-asa, dangal, at isang pag-ibig na kailanman ay hindi na muling malalanta habang ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang nawawala sa abot tanaw. Ang gate ng salumpas ay dahan-dahang sumara na nag-iiwan ng isang bagong karatula na kumikinang sa dilim. The Garden of New Beginnings. Lumipas ang 5 taon na tila ba isang banayad na agos ng tubig sa isang malinis na ilog. Ang salumpas ay hindi na lamang isang maliit na lupain sa dulo ng bayan. Ito na ang pinakamalaki at pinakasikat na botanical sanctuary sa buong bansa. Ang mga greenhouse na dati ay gawa sa luma at kinakalawang na bakal ay napalitan na ng mga modernong istruktura na yari sa salamin at liwanag. Ngunit ang puso nito ay nananatiling nakabaon sa itim at mayamang lupa na pinaghirapan ni Genevieve. Sa gitna ng malawak na hardin, nakatayo ang isang estatwa ni Don Mateo Aragon. Ang lalong nagpaalala sa lahat na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa kabutihang itinatanim sa kapwa. Ang umagang yon ay punong-puno ng halimuyak ng mga namumukadkad na sampagwita at rosal. Nakaupo si Genevieve sa isang mahabang bangko sa ilalim ng isang malaking puno ng nara. Sa kanyang tabi ay si Gabriel, na dahan-dahang binubuklat ang isang libro ng mga bagong formula ng halamang gamot. Ang bawat sulyap ni Gabriel kay Genevieve ay puno pa rin ng parehong paghanga at pag-ibig noong unang araw silang magtagpo sa gitna ng ulan. Mommy, tignan mo po ang nakuha kong butterfly. Ang boses ni Lulu ay mas masigla at puno ng kulay kaysa noon. Siya ay isa na ngayong dalagita na may taglay na talino at ganda na naman niya sa kanyang ina. Kasama niya si Don Arturo na masayang sumusunod sa bawat takbo ng bata. Ang kanyang amain ay tila nagkaroon ng bagong buhay sa piling ng kanyang pamilya, malayo sa madilim na nakaraan na pilit siyang itinago. Sa sandaling iyon, dumaan sa isipan ni Genevieve ang mukha ni Richard at ni Doña Elvira. Nabalitaan niya na si Richard ay nakalaya na, ngunit namumuhay na ito ng tahimik at mag-isa sa isang malayong probinsya. Nagtatrabaho bilang isang hamak na laborer, isang trabahong dati ay kanyang kinamumuhian. Si Doña Elvira naman ay payapang pumanaw sa piling ng mga madre. Bit-bit ang mga panalangin ng pagsisisi na tanging ang langit lamang ang nakakaalam kung tinanggap. Napangiti si Genevieve, wala nang pait sa kanyang puso. Ang galit na dati ay tila isang apoy na sumusunog sa kanyang pagkatao ay napalitan na ng isang malamig at malinis na tubig ng pagpapatawad.
Hindi dahil karapat-dapat silang patawarin, kundi dahil karapat-dapat siyang magkaroon ng kapayapaan. Ang pagpapatawad para kay Genevieve ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan. Ito ay ang sining ng pagbitaw sa bigat ng kahapon upang makahakbang ng magaan patungo sa bukas. Ang bawat sugat sa kanyang mga kamay ay naging mga pilat ng tagumpay, isang paalala na ang isang babaeng minaliit ay may kakayahang bumuo ng sarili niyang mundo mula sa mga piraso ng pagkawasak. Ano ang iniisip mo? Mahal ko, tanong ni Gabriel habang dahan-dahang hinahawakan ng kanyang kamay. Iniisip ko lang kung gaano kaganda ang buhay kapag natuto tayong magtanim ng pag-ibig sa gitna ng kawalan. Sagot ni Genevieve. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel, pinapanood ang paglalaro ng kanyang anak at ang pagsibol ng mga bagong bulaklak sa paligid. Dito sa salumpas, ang bawat dahon ay may kwento at ang bawat bango ay may dalang pag-asa. Ang lihim ng salumpas ay hindi na isang sikreto ng sakit at pagtatago. Ito na ang katotohanan na ang dangal ng isang babae ay hindi kailanman mabubulok at ang pag-ibig na tapat ay laging makakahanap ng paraan para mamukadkad. Gaano man katuyo ang lupa at gaano man kalakas ang bagyo. Ang sikat ng araw ay tuluyang tumama sa kanilang lahat. Isang mainit na yakap mula sa kalikasan na nagpapatunay na ang bawat pagtatapos ay isa lamang simula ng isang mas magandang bukas.